Welcome back mga kapartner. Ito na yung second episode ng Kapartner Podcast. And this time, we have a special guest. Parang lahat naman ng guest namin special. So, yeah. Special guest pa rin, no? Ang Head of Credit ng Global Dominion, si Mr. Rodrigo Matinong Jr. Palakpakan, mga kapatid, mga kapartner. Ang tanong natin, no, kay Rod especially, since head of credit nga, no, meron ka ba dyan? credit kasi pautang. Hindi, syempre, sinong papautangin? Bakit pinautang? Most of these discussions, si Sir Rod ang nakakaalam niyan. Ang una ko sanang gustong malaman or itanong would be, natanong naman ng marami, qualified ba ako mag-loan? Napaka-generic nung tanong, no? Qualified ba ako mag-loan? Pwede ba ako dyan sa Global Dominion? Ano ang usual na sagot mo dyan kapag ganito yung generic na tanong? Pagka basic, no? Yung generic question na pwede ba ako mag-loan? Siyempre, simple lang. Una, Pilipino ka ba? Oh, yeah. Pilipino ka, pwede ka mag-loan. Nasa legal na edad, yes, pwede ka mag-loan. Meron kang sasakyan na pwede mo i-collateral, it's either kotse or truck, pwede kang mag-loan. At meron ka bang income na pagkukuhanan ng pambayad mo dun sa ilo-loan mo, pwede kang mag-loan. So, yung aspeto lang na yun, kung meron kayo nun, pwede tayong mag-loan. Sa madaling salita, hashtag, pwede pala. Pwede. Naisingit, oh. Pwede pala. Ayan. So, Pilipino, may may collateral, unless it's car financing, tama ba? Yes. May source of income. Ayan. Ngayon, syempre, pupunta na tayo dun sa mga mga follow-up questions na usually, no? Ang Pilipino naman ako, at saka meron naman akong pang-collateral na sasakyan or light truck, pero yung source of income ko is employed. Employed ako eh. May employment ako, may trabaho in a private company. Okay lang ba yun? Yes, pwede siyang mag-apply. Ang titingnan naman kasi natin dun, kung ano yung cash flow na pumapasok sa kanya. Magkano ba yung sweldo niya? Magkano yung expenses niya? Tapos dun sa matitirang amount na meron siya, yun yung pagbabasihan natin na pwede niyang i-loan. So yung amortization doon natin kukunin sa matitirang income sa kanya. Yan na ba yung tinatawag na net disposable income? Nax! Oh, may mga pa-term tayo. NDI. Yes. NDI. Sa net disposable income, parang dinidetermine nyo ba? Tama ba yun? Dinidetermine nyo kung yung capacity niya na makapagbayad pa kung may loan siya sa atin sa Global Dominion? Yes. So, yung purpose ng NDI is para makita natin o malaman natin kung magkano pa yung sobrang pera niya na pwede niyang gastusin sa ibang bagay. At isa ron is yung bagong loan na i-avail niya sa GDFI. Okay. So again, regardless of whether employed ka or meron kang negosyo, kapartner, pwede kang mag-loan. Ang mahalaga lang at least pag kinumpute na ng credit, may matitira, meron pa siyang natitirang kaya para kapambayad supposedly ng loan kapag nakapag-loan siya sa atin. Yes. Okay lang ba kahit may existing loan ako sa iba? Yes, pwede. Okay. Basta kaya ng capacity, kaya nga nandun tayo sa net disposable income na area na pinag-uusapan. Kasi yun talaga yung magde-determine kung kaya mo pang magdagdag ng loan, kung kaya mo pang mag-avail, or kaya mo pang mag-amortize ng another loan. So, basta depende pa rin sa net disposable income. Personal question, ikaw ba once in your life, at least once, nakapag-loan ka na rin? Yes, marami akong loan. Marami na ba? Okay. Pero mga asset yan. So, house and cars na amortization. Coming from a borrower himself as well, mga kapartner. So, dapat matutunan natin yan. Ano ba yung mga pwedeng paghandaan, assuming na employed ako or business owner ako, para maging maganda naman yung aking record bago ako mag-apply for a loan or a financing product? Okay, ang kailangan niya paghandaan, kailangan registered, legitimate yung ating source of income. So, backed up with documents yun. So, meron kang, kung may business ka, meron kang business permits. Hindi naman tayo nanghihingi ng ITR or gano'n. So, meron ka ng mayor's permit, DTI permit. Okay na yun. And then, mas maganda kung meron siyang na put up na bank account wherein doon niya pinapasok yung transaction ng kanyang business. Yung in and out ng pera ng business, doon dumadaan sa bank account niya. So, isa yun, plus factor yun kasi magiging mas visible or mas makikita ng mga credit managers yung galaw ng pera dun sa business. Kung wala naman, okay lang rin naman yun. Pero mag-prepare lang siya ng mga references para meron tayong pwedeng tawagan at makapag-conduct ng trade checking.
Ngayon, kung yung employed ka naman, syempre, kailangan mo lang secure yung COE mo, payslip, and then make sure regular employee tayo ng company. Okay. Para merong basis si credit na hindi tayo basta-basta aalis dun sa company. Kung ngayon pa lang tayo mag-set up or magpe-prepare naman para mag-apply ng loan, i-check natin yung credit worthiness natin, no? I-backtrack natin kung meron tayong mga previous loan before, make sure na settled nyo na yun, wala tayong mga arrears sa kung saan man na binabayaran natin monthly. Para pagka dumating yung day na mag-apply ka ng loan, at least pag kinwestiyon yun, kasi may mga bureau checking tayong ginagawa. So parang background checking siya ng tao. So lalabas doon kung meron tayong mga ibang obligations na hindi natin na-settle before in the past. So mas maganda, before kayo mag-apply, kailangan naayos nyo lahat ng records niyo. Para today, kung today kayo mag-apply, malinis yung record natin. Tapos pwede bang i-present as parang proof of income yung mga wala sa bank statements potentially nasa e-wallets like GCash or Maya, no, kung meron silang ganyan. Kunwari, doon nagbabayad sa akin customers ko, tapos doon na rin ako nagbabayad sa supplier. Pwede bang i-send yun as proof? Yes, pwedeng i-send yun as proof. Yun nga lang, kailangan lang namin sa credit side ma-validate talaga kung yung transaction na yun is legitimate para doon sa business. Kasi baka for personal use naman. Personal use or pinadala ng friend or whatever, dinaanan lang siya ng pera. Oo nga, no? Oo. So, yun yung mga titingnan namin. Kasi magmamatch yun Supposedly magmamatch yung transaction na dinideclare niya dun sa mga e-wallets niya versus dun sa transaction na dinideclare niya or dinidescribe niya dun sa negosyo niya. Kunwari PO, no? Yes. Merong tapos yun yung same amount, same date. Okay. May pagkakataon na ba na parang based on your evaluation, hindi makakapasa for a loan itong kliyente na to tapos nakiusap? Ewan ko if that ever happens, no? I think kasi at least for Global Dominion, pwede lang nilang kausapin yung mga employees sa branches or yung mga representatives, no? May mga ganun na bang nangyari? Yes, meron. Pero hindi directly na ikipag-usap sa akin. Yes, so... through marketing meron. Yun yung tinatawag natin, magre-request sila, waiver. Papa-waive nila, for example, document, or papa-waive nila yung condition mismo ng client in terms of source of income. So, ang gagawin lang namin doon, i-assess namin kung ano yung pwede namin hingin pa sa borrower aside doon sa bagay na hindi niya ma-provide, no? Para lang ma-re-establish namin kung ano yung negosyo niya, kung paano siya kumikita. Anything naman is pwede dito sa GDFI. Basta kaya pala pwede pala. Oo. Para lang para ma-cater natin yung client. Make sure lang may kapalit yung mga, halimbawa, hindi tayo pwede dito, may kapalit para maging pwede tayo dito sa another sets of documents or waiver na yun. So, pwede yung mga logbook tas may pirma-pirma kasi cash. Nangyayari talaga yan. Wow, Lalo na sa mga nasa agri. Trading post, lalo na sa part ng Upper North, trading post yan. Farmers, pwede natin i-consider yun kasi magmamatch nga yun dun sa trade checking, magmamatch siya dun sa declaration ni borrower. Okay. Ano naman ang pwedeng gawin ng mga kapartners natin in instances na na-decline ako for a loan, no? And how can I recover from it potentially para iba na yung result? And gaano katagal ang dapat ko antayin bago ako mag-reapply sa Global Dominion? Medyo mahirap. Mahirap ba? For example, ang usual kasi na di-decline sa atin, yung talagang decline na talaga. Okay. Kahit mag-effort tayo rin, hindi na natin siya ganun? maka-approve. So, ginawa pala talaga natin ang lahat? Yes, ginawa na natin ang lahat. Ginawa namin ang lahat, guys. Ngayon, ang pwedeng gawin dun, siguro matagal, siguro mga 3 years. Kasi majority na decline, it's either findings sa bureau checking, yung mga nagkaroon ng mga cases, findings sa financing companies din, sa mga previous loans nila. So, kailangan ma-settle muna yun So, yung iba, kaya i-settle immediately, pero it will take time bago mawala mag-update pa records, di ba? Bago mawala sa record. Pwede naman yun, ipapatanggal nila. Hindi ko lang alam yung process kung paano papatanggal yun, kung na-settle na nila. Pero kung income ang pag-uusapan natin, for example, yung net disposable income talaga minimal, yun ang medyo matagal kasi i-build up mo or establish mo muna yung negosyo mo or yung income mo. Tapos pag dumating ka na sa certain point na magiging maluwag na sa'yo talaga yung paggastos, that's the time. Siguro tinitingnan ko 2 to 3 years din na time frame para makapag-set up ka ng isang magandang business kasi. So baka ganun din ang kailangan. Paano kung employed ka tapos na-promote ka bigla, laki bigla ng sweldo? Ayun, pwede yun. Yung mga shorter period siguro, pwede silang mag-reapply. Yes. Ayos, nangyari na ba yun?
Pagbalik sa inyo, iba na yung ano niya, role niya sa Merong employment. nangyayari na gano'n bumabalik after 5 years. Meron ako na-experience. Napakatagal, after 5 years, After 5 years bumabalik siya. Kasi may kita namin yun eh. May master list tayo. So lahat ng decline is recorded sa master list. Ngayon pag nag-reapply siya, lalabas yun sa ML record niya na na-decline siya 5 years ago. Meron nangyayari gano'n. Pero yung recent, like 1 month yan, meron din. Nag-apply sa ibang financing, tapos mag-apply sa atin. Nakikita natin sa ML. After 1 month or 5 years. 5 years. Usually yung 5 years, for sure magbabago na kasi yung landscape. Iba na, ibang-iba na eh. Baka nga may pandemic na naganap at iba na yung source of income niya or whatever, no? Ano pang pwede mong ma-share sa ating mga kapartner when it comes to credit pagdating sa global domain? Wala bang masayang chismis dyan? Kung mapag-usapang masaya, baka may tanong po kayo mga kapartner kay Sir Rod, ang Head of Credit ng Global Dominion. Baka meron kayong question kahit dito sa live audience natin ngayon. Baka may maisip kayo na masayang question para maging buhay naman to. Okay? Kung pwede lang, baka may question kayo. Wala na ba? Wala na. Walang phone-in question? Wala? Wala. Oh, nanunood sila. Nag-stop sila magtrabaho, mga kapartner. Para manood. Para Yes. Pagdating sa renewal po, Sir Rod, kapag may delinquent account na si borrower sa atin, and then magre-renew siya, nagbe-base ba tayo sa history ng payment ni borrower kung paparinewin natin sila? Pakalalim ng katanungan. Yes. Oo. Pagka, lalo na kung sa atin, no, yung account natin nag-renew and then merong default history, no, dun sa course ng long term na yun, makaka-affect talaga yun. 100% maaapektuhan niya yung magiging result ng evaluation na yun. Ngayon. So, hindi rin yun makukure basta-basta. Kasi Correct. Oo, agree. Nagmarka na yun eh. Ano lang eh, nangyari lang siya recently. So, may effect yun doon. So, most probably, pwede namin i-adjust yung loan term, pwede namin i-adjust yung amount ng approval, and then, or mag-set kami ng other conditions inside. Ayun yung mga pwedeng mangyari. Unless, again, 5 years na nakakaraan, siguro marami nang nagbago. Marami nang nagbago. Return of the comeback na yung datingan nun. Parang, kaya ko nang magbayad ngayon. Pwede pala. Pwede pala, no? Hashtag pwede pala. Ano pa? Questions from the group? Wala na? Wala bang nagpa-plan mag-loan dyan? Nagdadalawang isip kung makakapasa ba o hindi? Wala. But for our audience, sa mga kapartners natin, kung gusto nyo pong mag-inquire, if you're eligible for a loan, just comment or idiretso nyo ng message, no? Yung aming Facebook, Global Dominion Financing Inc. Or you go to our website, gtfi.com.ph for more information about Global Dominion products and services. In the meantime, pwede tayong magpasalamat kay Sir Rod, ang Head of Credit ng Global Dominion, sa napakasayang usapan. Napakasaya. Very lively. Very lively na pag-uusap ng podcast na to. Sabi ko naman sa'yo noong una pa lang. Oo, nag-isip nga akong topic sa credit na magiging lively yung discussion eh. Kasi yung first episode natin mga kapartner, kung naalala nyo, yung discussion natin is about kung anong magandang gawin, gamitin ng loan. Siyempre, masayang pag-usapan dahil pwedeng paggamitan ng loan. Pagdating sa credit, parang wala akong masayang maisip itanong eh. Baka may masasayang experience sa mga sa credit. Meron ba kayong natawa ka na parang ang lakas naman ng loob nito mag-apply, may ganun ba? Without mentioning names or companies, no? May ganun ba? Na, meron naman. No, pero I think hindi ko pwede i-share. Okay. Sige. Para mag-set sana na example na, kunwari, ang dami ng loan. Usually, ganun naman siguro, no? Marami na existing loan or wala nang natirang net disposable income. Yes, Nangyayari ba yon na wala nang natitira halos? As in, zero? Yes, so nangyayari siya. Na wala na talagang natitira. So Okay. pagka ganun, ang option na lang namin is it's either i-lower yung amount or habaan yung term. Kasi pagka tiningnan mo naman, hindi lang naman yan basta sa net disposable income. Titingnan mo yung strength or stability ng income niya, ng business niya. In general, kung pang long term ba yung negosyo. Kasi mamaya yung negosyo, 10 years na siya nag-i-exist. Nagkataon lang marami siyang expenses. Pero kaya niya mag-avail kasi consistent yung cash flow niya. So pwede mo siyang bigyan. Hindi nga lang dun sa, pwedeng hindi dun sa desired amount niya. Hindi rin dun sa desired long term niya. Pero mabibigyan siya ng loan. At least meron pa rin. Yes, meron. And kapartner, para sa inyo yun, ha? Kasi at least hindi kayo hirap. No? Baka kasi meron kayong desired loan amount, tapos yung monthly nyo naman, nahihirapan kayo. Para sa inyo yun, para hindi kayo hirap, di ba? So, baka kasi meron kayong mataas na desired loan amount, tapos hindi nyo naman kakayanin yung monthly. Kaya rin ina-assess yan ng credit team natin. Ito, may tanong ako mahirap sagutin. Naisip ko lang bigla. Kulang na nga ako sa pera, kaya ako maglo-loan eh.
Kaya syempre, manipis na yung net disposable income ko. Sabihin nila yan. Yan ang magdadahilan nila. Ang purpose kasi ng loan is para i-progress mo yung growth. Pero kung wala ka na talaga kasing pera, useless yun kasi for sure hindi mo Hindi mo rin gagamitin yun makakabayad. to progress yung growth mo para magkaroon ka ng mas magandang income. Mhm. Kaya yung, kung mapapansin nyo yun, tinatanong ni VA, yung renewal. Kasi yun talaga yung gusto natin, mag-renew yung client para yung growth niya sumabay sa Tuloy-tuloy, growth ng no? DFI. Oo nga eh. Pero kung wala ka na, siguro it's not time for you para mag-loan. Maghintay ka muna na Ayusin niya muna yung Yes, yung negosyo niya negosyo siguro or niya. employment niya. Yung cash flow, cash flow. kasi ano yun, Accountant parang yan. Ang sinasabi nila, gap. Yung gap, bridge financing, di ba? So pag bridge financing kasi, kumikita ka. Hindi mo lang Okay. kaya i-fund yung growth mo. So kaya kailangan mo si GDFI. Pero kung totally wala na, Wala na. mahirap yun. Oo. Hindi magiging sustainable. Pero pwede pa lang mag-grow ka muna ng sarili mong business o yung Yes. source of income mo. Palakin mo muna yun para magkaroon ka ng enough net disposable income. So hashtag pwede pala. Pwede pa rin natin Meron din gamitin. tayong business, meron din tayong loan na startup. May ganun? Startup business. Yung bibili ka ng truck para mag-put up ka ng another business. Pwede rin. So pwede yun kung employed pa lang ako ngayon. Mag-put up ako ng negosyo, kailangan ako ng truck. Uso ngayon yung mga small-time tracking, di ba? O kasi logistics di ba? Logistics, Magde-deliver ka eh. Lazada. Correct. Oo. Courier Lazada or service. Shopee. Ayan, banggitin natin lahat ng para Para fair. fair. yung courier services yan. Pwede kang pwedeng mag-startup ka na. At Lalamove, sorry. Lalamove din, di ba? Tulad ng sa Lalamove or mag-register sila dyan. Partner kasi natin. Huwag natin kalimutan, Lalamove. Okay, tama. So, pwede kang mag-start ng online business tapos gamitin mo yun. Kung employed ka ngayon, mag-start ka ng online business. Pwede kang mag-loan ng parang truck financing or Light for startup business at makapagsimula ka na. O, di hashtag pwede pala ulit, mga kapartner. Once again, maraming salamat, Sir Rod, ng credit. Palakpakan ulit. That ends our episode 2. Kita-kita tayo ulit sa third episode ng Kapartner Podcast. Next month naman yan, mga kapartner. Maraming salamat. Bye for now. Follow-up question daw. Follow-up question. Single ba daw si Sir Rod?